Hello everyone, this is Queen from Moments in Focus Stories from Behind the Lens. So today we are going to discuss CODB or Cost of Doing Business. Bakit siya mahalaga? Para alam mo kung magkano mo presyohan yung worth mo or yung value mo. At kung nag-charge ka ba ng tama para lang mabuhay ka or mabuhay yung business mo. So, etong formula na to or ah, file na to, hindi siya sa akin. So, disclaimer lang, kay Kelly Brown to, minodify ko lang onte ah, para sa preferred view ko at mas simplified siya at mas maintindihan ko sa, alam mo yun, sa sarili kong perception. So, naka-peso sign na siya. Kasi yung kay Kelly Brown, kung nag-member kayo doon, dapat alam nyo na, nakita nyo na yung um, Excel file doon about CODB. Kaso naka-dollar currency and UK, pounds. Pound ba yun or euro? Hindi ko na maalala. Kasi matagal na yun. So, let's say this is a dummy or copy lang to. Hindi to yung actual computation ng business ko. This is for me to show how to calculate it. So, tinatanong nyo kung paano mag-calculate ng mga expenses, no? And, pwede nyo tong bagu-baguhin anytime. So, for example lang naman, no? Actually, madali lang naman tong gawin kahit di na kayo mag-subscribe kay Kelly Brown. Gawa ka lang ng ganitong data kung marunong ka mag-Excel. You can do this on your own. Ano ka lang naman ng data para makompute to. So, for example, sabihin natin may accountant ka. Binabayaran mo weekly. Ayan. So, makikita mo dito lahat ng mga dapat mong bayaran. Ayan. Accounting fees. Ikaw na mismo maglalagay niyan dyan. Kung ano man yung mga binabayaran mo. Monthly or weekly or yearly. So, for example, ang accounting fees mo is 1,000. Babayad ka ng accountant. Or kung meron ka bang application or software na binabayaran weekly. To do that particular job. Tapos, marketing fees mo, ito yung mga paid ads or kung meron ka mga printouts, pupunta ka sa mga location para mamigay ng flyers, something like that. I-total mo na lahat-lahat yon monthly, and then put it here. Either monthly or weekly, may drop down naman yun. Tsaka automatic naman siyang nagka-calculate. No? So may formula talaga siya. Let's say electricity mo, kung may studio ka, ayan, 1,300. Tapos, may employee kang binabayaran weekly, let's say 3,000, ganyan. Kung may sasakyan ka, ito yung fuel. Kung may insurance ka, business insurance, this is very important. Hindi ko lang sure kung ang insurance mo ay per year or your own insurance, parang personal insurance mo. Yan siya. Kung may binabayaran kang monthly expenses sa internet, lagay mo rin dyan. Kung nag-update ka ng contract mo and you're paying an attorney to update it, that's your monthly legal fees is 2,000. Let's say lang naman, sample lang naman yan. Kung ang lawyer mo is high-end, baka nag-range from 15,000 and above, depende. So, photography gear, ito yung mga ilaw na gusto mong bilhin, i-upgrade, or yung camera mo, if gusto mong i-upgrade, ito siya. Lagay mo dito. Kung may pinapangarap kang bilhin, lagay mo na dito, no?
water expenses, kasi kailangan mo pag-ipunan yan. Di ba, kailangan mo ng backup. Ang gear natin nagde-depreciate. Pati yung mga ilaw nasisira yan. So, kailangan mo ng pondo for that. So, ilagay mo na rin dyan. Ilagay mo yearly. Yan. So, ayan, automatic naman siya magka-calculate. So, kailangan mo ng 4,000 weekly. Ito yung monthly. Ito naman yung yearly. Water expenses. Sabihin na natin, hindi ka naman naliligo sa studio. Teka lang, pinag-chat. Okay. Alright. Props. So, mag-allot ka na rin ng props expenses. Especially kung mag-upgrade ka, syempre naluluma ang props natin. Minsan nasisira ng client and we can't blame them kasi normal naman yun. Ayun, mag-allot ka ng budget for that. Rent. So, kung sabihin na natin, ang monthly rent mo sa studio is 15,000, pero kung wala ka namang nire-rentahan, wedding photographer ka, zero mo lang. No? Again, business expenses lang to. Ito yung ginagastos mo sa mismong work. Okay? So, taxes. Syempre, magbayad ka ng tax, no? Let's say, average mo is 10,000 monthly para mabayaran mo yung tax mo 120, ganyan. Pero alam ko, pag 250 below, wala kang babayarang tax. Kasi wala kang kinikita kasi puro ka expenses. Joke lang. Masterclass, yan. Pinaka-importante po ito in case na may mga, kasi maraming photographers na nagpa-masterclass or nagpo-workshop para mas matuto ka pa. Siyempre, ang photography is continuous learning. So, I highly suggest na mag-allot ka rin ng budget for that, either yearly or monthly. So, sabihin na natin, ang yearly mo is 10,000. Mamili ka lang ng isang mentor na gusto mong bayaran. Yan. Mag-allot ka ng budget for that. Accommodation, ito yung mga on-location shoot na sabihin na natin masyado kang generous, kino-cover mo yon yung expenses sa mga permit, etc. Ayan, sa on-location expenses. Ayan, lagay mo lang dyan. Pero usually, hindi mo naman binabayaran yung client yung babae. Membership fees, ito yung mga again, ito, binabago to ha. Depende sa kung ano talaga yung kailangan mo sa business. Membership fees, kung hindi ka naman gumagamit ng mga crack version at mabuti kang photographer or videographer, i-total mo lang lahat yon from Adobe Plan, kung ano pa mang software. Total mo lang yon monthly. Yung monthly payment siya, lagay mo lang dyan. Yung total mismo ilalagay mo dito. Website, I highly suggest pay yearly plan kasi mas mababa siya at mas may discount. So let's say 15,500 ang bayad mo sa Wix or Squarespace or kung ano mang website or web hosting ang binabayaran. Cost of living, bakit kailangan to isama? Kasi, bakit nga ba? Siyempre, ikaw yung main character ng business mo. So, kapag nagkasakit ka, kapag nabaon ka sa utang, mawawala yung business mo, no? So, you need to compute everything para lang mabuhay ka, no? Hindi pwedeng, hindi mo pasahurin yung sarili mo. Siyempre, kung may anak ka, kung may binabayaran kang mortgage or rent ng bahay, lagay mo rin dyan. Kasi hindi ka magpa-function kung hindi ka naman sumasahod. Puro sa business expenses lang napupunta. Tapos hindi ka nasasahod. Siyempre, intindihin mo rin na kumakain ka din araw-araw. May binabayaran ka ring bills.
So, let's say, ito lahat na expenses mo, no? Isa kang magastos na photographer. Yan. Diba, may loan ka na worth 130,000 kasi pumili ka ng camera kahit hindi mo pa pinag-ipunan. So, hindi natin maiwasan yun. So, ilagay mo dyan lahat ng loans mo or credit card payment mo monthly. Yan, lagay mo electricity, gas, maintenance, kung may repair. Siyempre, kailangan mo mag-allot ng budget for that. Hindi yung kukunin mo siya sa business allowance mo, no? Ayan. Lagyan mo dyan public transport, kung wala kang masasakyan, kung meron kang car loan. Ito, syempre, gas din yan. Ayan. School fees, kung may mga anak kang pinapaaral, babysitters. Tapos kung may pet ka, syempre, kailangan mong pakainin yun para sumaya ka naman, no? Kung wala kang pet, tapos hindi ka masaya, gawa kang pet. Kaya gawa kang baby. Ayan, savings, regular savings mo. Sabihin natin weekly, nag-aalat ka ng savings in case of emergency or in case may gusto kang puntahang country. Ganun. Investment. Ayan. Lagay mo lang lahat dyan. Siyempre, kape, di mawawala sa atin yan. Dahil socialite ka or sumo Starbucks. Ayan. Maglagay ka ng allowance weekly. Sa 8,000. Lunches, kung maluho ka at gusto mong pakainin buong barangay or lahat ng tao sa studio, ayan, 8,000 weekly. Gusto mo kumain sa labas, kasama yung pamilya mo, ayan, 8,000 weekly. Alcohol, kung manginginom ka, I highly suggest, wag na. Huwag ka na maglagay dito, occasionally na lang. But in case lang naman na talaga hindi mapigilang ayan, maglagay ka ng dyan, ng allowance. Books, kung may libre mag-books. Basta ilagay mo lang dito yung mga kailangan bayaran sa household mo. Kasi yun yung magiging computation mo for salary. So, ang salary mo ay, kunin mo to, no? Kahit yung na lang. Kahit yung, tawag dito, yung weekly na lang. Ito kasi yung weekly. Sabihin na natin, weekly, ito yung kailangan mong salary para mag-function ka araw-araw. Lagay mo siya dito. Okay. Weekly. So, punta na tayo sa calculator. Okay, magaling. Alright, so, ilagay mo yung salary mo dito. Ito yung para mag-function ka lang. Mabuhay ka. So, ang target mo, ikaw na magsaset nito sa sarili mo. Kasi ikaw naman yung nakakaalam ilan ang kaya mong booking per year. Bakit ba may decimal po? Okay, anyway, so, yearly, dahil tamad ka, sabihin natin, tamad kang photographer. Gusto mo 50 sessions lang per week. Or 50 weeks per year pala. Sorry. Tapos session mo per week is 5 bookings. So, ito na yung total number of bookings mo per year. So, kailangan target mo is 250 clients per session. Business expenses mo. Ito, i-copy-paste mo yung total ng business expenses mo. Sabihin na natin weekly, 36,000. Sarado na natin 37,000. Yan. So, ito yung weekly, ito yung monthly expenses mo and yearly. Diba? Ulat ka, no? Ganyan talaga yung babayaran mo. Business expenses mo. Ito yung total na per session na kailangan mo i-charge. Required
total amount na kailangan mo singilin sa client para ma-cover yung cost of doing business, ito pa lang yun. Pero para ma-cover yung salary mo as a person, yung cost of living mo, ito yun. Per booking or per client. So, in order for you to para mag-ROI ka or para mabuhay ka, combination ng salary mo or cost of living, expenses, and CODB. Ito yung kailangan mo i-charge para ma-cover yun. So, wala pa tong ROI actually. Ito pa lang yung kailangan mong target para mabayaran mo lahat ng expenses mo. Ayan, 100,000. So, kailangan mo maningil per wedding or per newborn ng 100K. Nagpalaki dyan living expenses. Masyado kang mahal mabuhay. Pero sample lang naman. Kung may binibenta kang products, album, ilagay mo na din dito, yearly yan. Tapos yung tax, i-total mo na lahat-lahat yun. Kung wala, zero mo lang. So, ano ang value mo? No? Lagay mo dito, per session mo, nakakailang oras ka. Sabihin na natin 3 hours per session or per shoot. So, ang kailangan mong ang kailangan mong oras para mag-work sa session mo per week is 15 hours. Ito ay naka-base dun sa number of shoots mo na nilagay mo dito. No? Kung nabibilisan kayo, rewind nyo lang. Or kung may question kayo, comment lang kayo sa video na to. So, ang hourly rate mo, in case gusto mo mag-mini session, so per hour ang dapat mo singilin sa client para makover mo lahat ng expenses, cost of living and business expenses mo is 30,926 pesos. Yan. So, let's go dun sa pricing calculator from the portrait system. Ito mas madali. May bibigay akong link sa video na to. And then go to resources. Then click price calculator. Once nag-member ka dito, magkakaroon ka ng access sa price calculator. Disregard mo na lang yung currency kasi walang Philippine currency here. So, imagine mo na lang pesos sign yan. Revenue goal mo, ang inaasam-asam mo maging target mo or take-home pay after ng lahat ng expenses at taxes. No? Sabihin na natin 100,000. Tapos ito yung kaya mong shoot per month. 8. So, matik 96 ang kailangan mo per year. Expenses, photography expenses, ito yung sa loob ng studio or sa loob ng shoot. Ayan, lagay mo lang dyan yung mga binabayaran. Kasi may PA ka, bayan mo 2K. Studio rent per month. Or kung meron kang mismong studio. Ayan. Lagay mo lang din, same yung kanina. So, ayan. Lagay mo lang dyan mga kailangan mong bayaran sa business mo. Sa mismong shoot. Sa mismong araw ng session. So, business expenses, ito yung mga behind the
camera or after na ng shoot. Ayan, business insurance, health insurance, marketing expenses, payroll, sa employee. Kung may malaki kang team. Ayan, lagay mo lang dyan. Nakalagay naman dyan per month. Walang weekly. Product packaging cost per month. So, kung meron kang magandang packaging or branding, lagay mo lang din dyan. Credit card fees. Ito kung or meron kang terminal sa studio or nagpapabayad ka sa website tapos may credit card fees or payment gateway fees. Parang admin fees nila. Lagay mo lang din dito. Sabihin na natin per month is 10,000. So, ito yung magiging monthly total na expenses mo. Ito naman yung kung may annual subscription ka, a website, ganyan. Gaya na sinabi ko kanina. Ito yun. So, ito yung magiging total na yearly. Subtotal to nung ito yung photography expenses. Tapos, ayan, mag-allot ka na rin ng savings mo for yourself. 15,000 per month. Sabihin na natin ganun. Kasi babayad ka ng tax. So, ito yung income tax mo per year. Ang total business income, ayan, kinompute na sa'yo. Automatic computation. Ito yung income mo or value ng iyong photography business without deducting any expenses or taxes. Tapos, average sale mo per shoot is 32,122. So, kung gagawa mo siya ayan, ginawa na rin nila ng packages. So, ito yung mga packages na pwede mong singilin sa client para ma-cover yung CODP. Okay? So, add ka lang ng mga expenses mo dito. Either business expense or personal expenses. Tapos, ito total na sa'yo. So, again, ang link nito ay nasa link in bio. Ganun. Hindi, link in description ng video. So, ayan, may naman, calculator instruction. Kung di nyo na-gets yung pagkaka-explain ko, basahin nyo na lang to. Pero hindi siya maliit na graph. Okay, I think that's it. If you have questions, comment lang kayo, PM nyo lang ako. Or replay nyo lang yung video. And don't forget to subscribe. Next YouTuber, subscribe sa channel. And follow my social media accounts para mas ganahan naman akong papag-share ng knowledge for free. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye-bye.